May tumatakbo, may kinailangang gisingin, at may mga tulad ng 9 na taong gulang na si Michael na umiiyak na nakakapit sa mesa at poste dahil hindi niya naiintindihan kung bakit siya dinadampot ng pulis. Nuod lang po ako dito. Na? Video okay. Nasaan yung mama mo? Simula nang nanalo si President-elect Rodrigo Duterte, mas pinaigting ang tinatawag na discipline hour o curfew sa iba't ibang lugar sa Metro Manila para sa mga minor de edad na paglalagala sa 10 oras ng gabi, maging sa mga nag-iinuman sa kalsada. Tinatawag itong Oplan Rodi or Rid the Streets of Drinkers and Youth. Nitong nakaraang mga araw, nagsagawa ng kani-kanilang bersyon ng Oplan Rodi sa Mandaluyong, Taguig, Malabon at Las Piñas. Kagabi, halos 30 lalaki ang dinampot sa Santa Ana, Maynila. May mga minor de edad rin na na-rescue at may nakumpiska ring mga video karera machine. Kung gusto niyo pong mag-inuman, po kayo sa loob ng bahay ninyo. Huwag po tayo sa labas kasi marami po tayong naabala. Sa Station 2 naman sa Quezon City, gabi-gabi na rin umano silang nanghuhuli ng mga lumalabag sa mga ordinansang nagbabawal sa inuman sa This is a tsunami warning. Please evacuate the western coastal part of the Philippines. 1 to 2 meter high waves is expected. Walang pinipiling tao, oras o lugar ang sakuna. Mula sa mga pagsubok ng kalikasan hanggang sa krimen at iba't ibang aksidente sa lansangan. Pero may pagkakataon na napakahirap humingi ng tulong sa oras ng pangangailangan. Alam ito ng negosyante at rescue volunteer na si Jojo Soliman. Tawag sila ng tawag, wala siyang mahanap. Tapos wala silang mahingi ng tulong. Tapos hindi nila alam saan ba kami tatawag, anong number ba. Papasa-pasa eh. Dahil sa kakulangan ng maaasahang emergency response system, gumawa si Soliman ng sarili niyang sistema. Pure Force ang tawag sa kanyang application. Libre itong gamitin ng kahit na sino, kahit saan at kahit kailan. Kapag may emergency, pwedeng humingi ng tulong sa pulis, bumbero o ambulansya gamit ang smartphone. Aalertuhin ng mga dispatcher ng Pure Force sa mga otoridad at magpapadala ng tulong depende sa kinaroroonan ng biktima. Sa pamamagitan din ng app, pwedeng tumawag sa emergency hotline ng Pure Force para makausap ang dispatcher. Sunog po dito bandang Tayuman. Ang babaeng ito nagre-report ng sunog. Ang isa naman, humingi ng tulong sa nagliliyab na kawad ng kuryente. Hindi raw titigil ang mga dispatcher hanggang sa matugunan ng isang emergency. Pero may mga pagkakataon daw na tila kulang sa listo at training ang ibang tauhan ng gobyerno. Naka-receive po kami ng call ng from concerned citizen po na nalulunod po na bata. Tapos tinawag po namin sa malapit po na responder. Yung responder po is hindi daw po sila trained sa water rescue. Nag-antay pa daw sila ng go signal from their head, parang gano'n. So natagalan po. Kung magiging opisyal na programa ng pamahalaan, tingin ni Soliman lalong aayos ang serbisyo ng mga pulis, bumbero at iba pang emergency responders lalo't namomonitor na ang kanilang aksyon. Sa ngayon, nasa 20,000 na raw ang gumagamit ng Pure Force app at meron na silang 146 partner LGUs sa buong bansa. Inalok na rin daw ni Soliman kay President-elect Rodrigo Duterte ang sistema at positibo daw ang pagtanggap ni Digong, lalo't matagal nang may central rescue system ang lungsod ng Davao. Ang exact words na sinabi ng presidente sa akin was, I cannot sign now as a mayor. I will sign this one as soon as I sit down as president. This is a storm public warning. If you are hearing this warning, it means that all levels in school and all offices are canceled and will experience heavy rain, strong winds, and flash flooding in low-lying areas. Gaya ng 911. Plano pang dagdagan ng Pure Force ang kanilang serbisyo para tumugon sa iba't ibang kaso gaya ng sexual harassment at pag-abuso sa mga OFWs. Atom Araulio, ABS-CBN.